Ang ambon ay dahan-dahang bumabasa sa mga kalye ng isang maliit na lungsod sa labas ng Metro Manila. Ang madilaw na ilaw mula sa mga karinderya sa gilid ng daan ay sumasalamin sa mga sanaw ng tubig, lumilikha ng mga aninong nanginginig sa tuwing umiihihip ang malamig na hangin ng gabi. Sa likod ng humihinang ingay, isang luma at puting ET Express ang huminto sa tapat ng isang 24 oras na 7:11. Mula rito ay bumaba ang isang dalaga, si Liana. Isang 22 taong gulang na estudyante sa kolehiyo, nasa huling taon na ng kanyang pag-aaral. Payat ang kanyang pangangatawan, mahinahon ang mukha, ngunit ang titig ng kanyang mga mata ay laging matalas. Tila may itinatago itong isang bagay na mahirap hulaan. Mahigpit na niyakap ni Liana ang kanyang sling bag. Kakauwi lang niya mula sa unibersidad matapos mag-overtime sa pag-aayos ng mga rebisyon ng kanyang thesis kasama ang kanyang propesor. Tahimik ang gabing iyon, iilan lamang ang mga motorsiklong dumaraan sa kalsada. Huminga ng malalim si Liana bago nagpa siyang maglakad patungo sa eskinita ng kanilang bahay, na may layong humigit kumulang 500 metro mula sa convenience store. Habang naglalakad, isinuot niya ang hood ng kanyang jacket at sinilip ang kanyang relo. 11:30 na ng gabi, bulong niya sa sarili. Ligtas pa naman siguro. Ngunit ang kaisipang iyon ay biglang naglaho nang marinig niya ang sunod-sunod na ugong ng tambutso sa kanyang likuran. 3 motorsiklo ang mabagal na umuusad, tila sinasadyang iakma ang kanilang bilis sa bawat hakbang ni Liana. Agad na nanigas ang dalaga. Bahagya siyang lumingon, pilit na itinatago ang takot. Nakasakay sa mga motorsiklo ang 3 lalaking matipuno ang katawan, nakasuot ng kumpletong uniforme ng pulis. Gayunpaman, ang kanilang kilos at paraan ng pagmamaneho ay malayo sa imahe ng mga alagad ng batas na dapat sana ay nagpapanatili ng kaayusan. Ang isa sa kanila, na may ranggong sarhento, ay binuksan ang maliit na sirena sa kanyang motorsiklo para lamang magpasikat. Ang tunog nito ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Hoy, miss! Gabi na, ah! Saan ang punta mo ng mag-isa? Sigaw ng isa sa kanila, may halong pang-aakit, ngunit may diin ng panggigipit. Nagkunwari si Liana na walang narinig at nagpatuloy sa paglalakad. Hoy, miss! Pag pulis ang nagtatanong, sumasagot, sigaw naman ng isa pa. Sa pagkakataong ito, huminto si Liana. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang lumingon, pinapanatili ang kalmadong ekspresyon. Pauwi na po ako, sir. Diyan lang po sa unahan ang bahay ko. Pasensya na po kung hindi ko narinig. Mahina silang nagtawanan. Bumaba mula sa kanyang motorsiklo ang isang pulis at nilapitan si Liana. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Pauwi. Sige, check muna namin yang di mo. May bigla ang checkpoint kami ngayong gabi. Nag-alinlangan si Liana. Checkpoint. Oh. Dito sa eskinita. Aba, tinuturuan mo pa kami sa trabaho namin, ha? Bilisan mo, ilabas mo ang bihi mo, sigaw ng pulis habang winawasiwas ang kamay. Binuksan ni Liana ang kanyang bag upang kunin ang ngunit bigla itong inagaw ng pulis. Sir, wag po ganyan, bigla ang sinabi ni Liana habang sinusubukang bawiin ang kanyang bag. Umisi ang pulis. Bata ka pa para sermonan ako. Akala mo kung sino ka? Estudyante. Walang babala, marahas na itinulak ng pulis ang balikat ni Liana hanggang sa bumagsak ang dalaga sa basang kalsada. Nadumihan ng tubig ulan ang harapan ng kanyang jacket. Kinagat ni Liana ang kanyang labi, pinipigilan ang nagbabadyang emosyon. Sir, nakikiusap po ako. Huwag po kayong manakit. Pauwi na po talaga ako. Muli silang nagtawanan. Hala, kunwari pa inosente. Kadalasan, yung mga ganito, mailaman yan. Mamahaling cellphone, pera, baka may kamera pa. Malay natin. Lalong lumakas ang buhos ng ulan, tila nakikisabay sa lumalalang sitwasyon. Dahan-dahang tumayo si Liana, ngunit hinila ng pulis ang kwelyo ng kanyang jacket at sinuntok ang kanyang braso. Sumagot ka ng maayos kapag iniimbestigahan. Ikinubli ni Liana ang mukha gamit ang mga kamay, sinasangga ang iba pang mga suntok na pinakawala ng 2 pang pulis. Hindi nila tinatamaan ang kanyang mukha, kundi ang kanyang mga balikat, braso, at likod,
mga suntok ng pananakot na madalas gawin ng mga aroganting opisyal upang takutin ang kanilang mga biktima. Ngunit mayroong kakaiba. Sa bawat pagtama ng suntok, tila hindi gaanong nanghina ang katawan ni Liana gaya ng inaasahan. Bahagya siyang gumagalaw upang bawasan ang lakas ng tama. Ang kanyang paghinga ay nagsimulang maging regular, hindi dahil sa takot, kundi tulad ng isang taong sinusukat ang sitwasyon. Dalhin na lang natin yan sa presinto. Tignan natin kung ano ng laman ng bag niya. Baka may interesante, sabi ng isa sa mga pulis. Sa wakas, hindi na nakatiis si Liana. Hinawakan niya ang dulo ng kanyang jacket, nakayuko ang ulo, at ang basang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Tama na, mahina niyang sabi. Ano, sigaw ng pulis. Dahan-dahang itinaas ni Liana ang kanyang ulo. May malinaw na pagbabago sa kanyang mga mata, hindi na takot, kundi matalas at puno ng kalkulasyon. Huwag niyo akong piliting lumaban. Sandaling natigilan ang tatlong pulis, pagkatapos ay humagalpak sa tawa. Lalabanan mo kami? Ha. Hindi alam ng batang to kung sino ang kinakausap niya. Ngunit ang kanilang tawanan ay natigil ng ang pulis na pinakamalapit, na hawak ang bag ni Liana, ay akmang bubuksan ang zipper nito. Bigla, hinawakan ni Liana ang pulso ng pulis sa isang mabilis na kilos, napakabilis para sa isang ordinaryong dalaga. Hoy, ano ba? Karak! Isang sigaw ang bumasag sa hangin. Binali ni Liana ang pulso ng pulis sa isang kilos na tumpak, malinis at halatang sanay na sanay. Napaluhod ang pulis, yakap ang kamay habang tinitiis ang matinding sakit. Agad na hinugot ng dalawa pang pulis ang kanilang mga batuta at itinutok kay Liana. Matapang ka, ha? Akala mo ba eskrimador ka? Tanong ng isa. Tinitigan sila ni Liana ng walang takot. Sinabi ko nang huwag niyo akong pilitin. Ang pulis na nabalian ng kamay ay nakahandusa sa lupa at umuungol. Gusto niyo pa bang ituloy? Tanong ni Liana. Mababa ang tono ng kanyang boses, ngunit bawat salita ay may diin at bigat. Sumugod ang isa sa mga pulis at iwinasiwas ang batuta patungo sa ulo ni Liana. Ngunit kumilos si Liana na parang isang taong sanay ng lumaban sa loob ng maraming taon. Bahagya siyang yumuko at isang mabilis na sipa sa binti ang nagpatumba sa pulis. Ang huling pulis, na siyang pinaka-agresibo mula pa kanina, ay galit na sumigaw, "Tingna, nanakit ka ng alagad ng batas." Buong lakas siyang sumugod kay Liana. Ngunit umikot lang ng bahagya si Liana at itinulak ang balikat ng pulis diretso sa isang poste ng telepono sa gilid ng daan. Isang malakas na kalabog ang nagpaupo sa lalaki habang hawak ang ulong muntik ng mawala ng malay. Sa loob lamang ng wala pang 10 segundo, ang tatlong aroganteng pulis ay nakahandusay na sa lupa. Binasa ng malakas na ulan ang kanilang mga uniforme. Nakatayo si Liana sa gitna ng ulan, regular pa rin ang kanyang paghinga. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay bumalik sa pagiging kalmado na para bang katatapos lang niyang gawin ang isang pang-araw-araw na gawain. Kinuha niya ang kanyang bag mula sa lupa, pinunasan ang kaunting putik sa ilalim nito, at nagsimulang maglakad paalis sa eskinita. Ngunit bago pa siya makalayo, nagsimulang marinig ang mga yabag mula sa mga kalapit na bahay. Ang mga residente na kanina pa sumisilip mula sa kanilang mga bintana ay dahan-dahang lumabas. Nang makita ang nangyari, isang ale ang mahinang nagsabi, "Naku po, mga pulis pala yon. Kaya pala maingay." Nilapitan ng isang may-ari ng sari-sari store si Liana. "Ineng, ayos ka lang? Tutulungan sana kita kanina, pero natakot akong baka lalo silang magalit." "Pasensya ka na." Ngumiti ng bahagya si Liana. "Ayos lang po, Manong." "Salamat po. Pasensya na rin po sa ingay." Ngunit hindi pa sila nakakapag-usap ng matagal. Isa sa mga pulis na natumba ay naglabas ng radyo mula sa basang bulsa. Puno ng galit ang paos niyang boses. Lahat ng unit pumunta sa lokasyon. High priority. Pag-atake sa miyembro ng kapulisan. Agad na lumingon si Liana, tumigas ang kanyang mga mata. Alam niyang ito pa lang ang simula at alam niya kung sino ang paparating. Mga taong walang pakialam sa tama o mali. Tanging yabang, kapangyarihan at ego ang pinairal. Isiniksik ni Liana ang ulo sa loob ng kanyang jacket.
Isang pangungusap ang paulit-ulit sa kanyang isipan. Kailangan kong maghanda. Siguradong mas marami silang darating at hindi ako maaaring tumakbo habang buhay. Ang ulan ay patuloy pa ring bumubuhos, lumilikha ng kortina ng tubig na nakabitin sa kahabaan ng eskinita. Ang mga ilaw mula sa mga bahay ay kumikislap ng bahagya dahil sa mga lumang kable ng kuryente. Tumayo si Liana sa dulo ng eskinita, sandaling lumingon sa likod. Nakahandusay pa rin ang tatlong aroganteng pulis. Ilang residente ang nagsimulang maglapitan, tinitingnan ang gulo sa gitna ng gabing maulan. Sa di kalayuan, narinig ang ugong ng mga sasakyan na papalapit. Hindi lang isa, kundi ilan. Ang mga asul at pulang ilaw ay kumikinang sa dulo ng pangunahing kalsada. Pumikit sandali si Liana. Tama nga ako, dumarating na sila. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. Mabagal siyang naglakad palayo sa eskinita, ngunit isang boses mula sa mga residente ang nagpahinto sa kanya. Ineng, huwag kang tumakbo, sigaw ng may-ari ng sari-sari store. Baka isipin nilang tumatakas ka, mas lalo kang mapapahama. Lumingon si Liana. Mahinahon ang kanyang ekspresyon, ngunit matalas ang kanyang mga mata. Manong, hindi po ito tungkol sa pagtakbo. Hindi sila makikinig sa paliwanag. Gusto lang nilang gumanti. Ang isang ale na kanina pa nanonood ay nagpakita ng pagkabalisa. Pero, Ineng, baka kami ang balikan nila dito. Huwag mo naman kaming idamay. Natigilan si Liana sa sinabi nito. Hindi siya nagalit dahil naiintindihan niya. Kahit ang mga ordinaryong mamamayan ay takot harapin ang mga ganitong uri ng tao. Hindi po ako magdadala ng gulo sa bahay ninyo, mahinang sagot ni Liana. Muli siyang naglakad, ngunit napahinto ng isang motorsiklo ang biglang huminto sa kanyang tabi. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na kapote ang bumaba mula sa isang itim na motorsiklo. Matipuno ang kanyang mukha at bahagyang basa ng ulan ang kanyang buhok. Nasa mga 25 taong gulang siya. Liana. Natigilan si Liana. Kuya Marco. Si Marco iyon, ang kapitbahay niya mula pagkabata. Dati silang madalas maglaro noong elementarya. Ngunit ngayong malalaki na, bihira na silang magkita dahil nagtatrabaho si Marco bilang security guard sa isang kumpanya sa kalapit na bayan. Pagkakita sa kanya, agad na hinawakan ni Marco ang magkabilang balikat ni Liana, napansin ang bahagyang pasarito. Diyos ko, Liana, anong nangyari sa'yo? Sinong nanakit sa'yo? Yumuko ng bahagya si Liana. Kuya, mas mabuting umalis ka na. Huwag ka nang makialam. Ako na ang bahala dito. Maring umiling si Marco. Akala mo ba mananahimik lang ako pagkatapos kong makita yon? Yung tatlong pulis na yon, di ba? Nakita ko mula sa malayo na binubugbog ka nila. Sakto namang narinig na papalapit ang tunog ng mga patrol car. Isa-isang umatras ang mga residente, nagbibigay daan. Tatlong sasakyan ng pulis ang sabay-sabay na huminto. Ang mga kumikislap na ilaw ay tumama sa mukha ni Liana at Marco. Ilang pulis na nakakapote ang bumaba. Ang iba ay may dalang batuta at isang lalaking may ranggong tenyente ang nanguna sa paglakad. Si Teniente Reyes. Isang lalaking nasa 40 anyos, may matigas na mukha at mga matang puno ng galit. Pagkakita sa kanyang mga kasamahang nakahandu sa isalupa, namula ang kanyang mukha. Sino ang may gawa nito? Sigaw niya. Natahimik ang lahat. Tumingin sa paligid ang tenyente at ang kanyang paningin ay huminto kay Liana. Ikaw. Agad na tumindi ang tensyon. Humarang si Marco sa pagitan ni Liana at ng mga pulis. Sir, kumalma po muna tayo. Nakita ko po mula sa malayo, sila po ang naunang nanakit. Manahimik ka, sigaw ni Teniente Reyes. Gawain namin to. At sino ka ba? Nagpapakabayani. Kinuyom ni Marco ang kanyang kamao, ngunit hinawakan ni Liana ang kanyang braso. Kuya, wag na. Ako na. Humarap si Liana. Sir, kaya ko pong ipaliwanag. Inatake po nila ako. Inagaw ang bag ko at sinuntok ng walang dahilan. Pinagtanggol ko lang po ang sarili ko. Umuso si Teniente Reyes na may pagkasuklam. Sa tingin mo may maniniwala sa kwento mo?
Bata ka lang. Wala kang sinabi. Ang sinaktan mo, alagad ng batas. Tinitigan siya ni Liana ng malamig. Ang alagad ng batas po ay dapat nagpoprotekta sa mamamayan, hindi nangingikil at nambubugbog ng babae sa kalye sa kalagitnaan ng gabi. Napigil ng ilang residente ang kanilang paghinga. Ang mga salitang iyon ay masyadong matapang, masyadong totoo. Tinitigan ni Teniente Reyes si Liana ng may matinding put. Arestuhin yan. 2 pulis ang lumapit na may dalang posas. Agad na hinarang ni Marco ang isa sa kanila. Sir, wag po kayong basta-basta ng aaresto. Malinaw na pang-aabuso ito sa kapangyarihan. Saksi po ako. Blag. Itinulak ng isang pulis si Marco hanggang sa bumagsak ito sa sanaw ng tubig. Agad na umatras si Liana at tinulungan si Marco na tumayo. Ito na nga ang problema. Ayaw nilang makinig, bulong ni Liana. Dalhin ang babaeng iyan, sigaw ni Reyes. 3 pulis ang sabay-sabay na sumugod kay Liana. Sinubukan ng isa na hawakan ang kanyang kamay. Ang isa naman ay sinubukang pigilan ang kanyang balikat. Ngunit ang mga kilos ni Liana ay mas mabilis pa sa kanilang inaasahan. Hinila niya ang kamay ng unang pulis at inihagis ito sa gilid. Ang kanyang siko ay tumama sa sentido ng pangalawang pulis. Ang pangatlo naman ay sinipa niya sa tuhod, dahilan upang mapaluhod ito sa sakit. Napasinghap ang mga residente. Tulala si Marco habang pinapanood ang lahat. Alam niyang may kaunting alam si Liana sa self-defense, ngunit malinaw na maihigit pa rito. Umatras si Liana. Matatag ang kanyang paghinga kahit magulo ang sitwasyon. Sir, ayaw ko pong lumaban, mariin niyang sinabi. Pero hindi ko hahayaang saktan niyo lang ako ng basta-basta. Ngunit lalo lang nagalit si Teniente Reyes. Walang hiya. Kayong lahat, hulihin niyo na siya ngayon din. Mas maraming pulis ang bumaba mula sa mga sasakyan. 6 na katao ang sabay-sabay na pumalibot kay Liana. Nagpanik si Marco. Liana, hindi mo sila kayang labanan lahat. Tumakbo na tayo. Hindi sumagot si Liana. Tinitigan lang niya ang mga pulis na papalapit. Kuya, kapag tumakbo ako, ang mga residente ang babalikan nila. Natigilan si Marco. Yumuko siya. Tama si Liana. At iyon ang lalong nagpabigat sa sitwasyon. Inilapag ni Liana ang kanyang bag sa lupa. Tumayo siya ng tuwid na parang isang taong handang harapin ang isang malaking unos. Susuko na ako, mahina niyang sabi. Nagulat ang mga residente. Sandaling huminto ang mga pulis. Ano? Nanliit ang mga mata ni Reyes. Sasama na po ako. Pero may isa po akong hihilingin. Ano na naman, sigaw ni Reyes. Huwag niyo pong idamay ang mga residente. Wala po silang alam sa nangyari. Isang maliit na bulungan ang narinig mula sa mga tao. Umisi si Teniente Reyes at tumango sa kanyang mga tauhan. Agad na pinusasa ng 2 pulis ang mga kamay ni Liana sa likod. Akmang lalapit si Marco, ngunit marahan siyang inilingan ni Liana. Kuya, wag na. Pakibantayan na lang po si Mama. Wag po kayong magsasabi ng kahit ano sa kanya hanggang hindi ako nagpapabalita. Naggitngit ang mga ngipin ni Marco. Liana, alam mong hindi ito tama. Umiti ng malungkot si Liana. Ang hustisya minsan, kuya, hindi tungkol sa kung sino ang mananalo o matatalo. Tungkol ito sa kung sino ang may kapangyarihan. Natahimik si Marco. Itinulak ng mga pulis si Liana papasok sa sasakyan. Ang mga residente ay tahimik na nanonood. Ang ilan ay nakayuko, ang ilan ay tahimik na umiiyak. Marahas na isinara ang pinto ng sasakyan. Bago ito umandar, binalaan ni Teniente Reyes ang mga residente sa isang malakas na boses. Lahat kayo, manahimik. Kapag may isa sa inyong magsalita sa internet o mag-record ng nangyari, sa akin kayo mananagot. Maliwanag. Agad na natakot ang mga residente. Umalis ang mga sasakyan. Tanging ang tunog ng ulan na lang ang natira. Nakatayo si Marco sa gitna ng kalsada. Basa ang kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa galit at takot. Hindi pwedeng ganito, bulong niya. Tinitigan niya ang malayong lugar kung saan nawala ang mga sasakyan.
Wala akong pakialam kung sino sila. Hindi pwedeng mag-isa si Liana. Samantala, sa loob ng sasakyan, nakaupo si Liana na nakaposas ang mga kamay. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit may bakas ng pagkabalisa. 2 pulis ang nakaupo sa magkabilang gilid niya, mahigpit siyang binabantayan. Si Teniente Reyes naman sa unahan ay tinititigan siya sa salamin. Akala mo magaling ka na, no, pang-iinsulto niya. Babae lang, nagmamatapang. Hindi sumagot si Liana. Sa kulungan ng bagsak mo, alam mo ba yon? Pananakit sa alagad ng batas, paglaban sa otoridad. Ubus ka. Muli, nanahimik si Liana. Nagawa mo pang labanan ang pulis. Pero gusto ko yung mga matitigas ang ulo na tulad mo. Madaling bumigay yan kapag ininterogan na. Tumingin si Liana sa bintana, nakikita ang sariling refleksyon, pagod, basa, ngunit buhay pa rin ang kislap sa kanyang mga mata. Dahan-dahan, bumulong siya sa sarili. Kailangan kong manatiling kalmado. Hindi pa ito tapos. Mahaba pa to, mabilis na tumakbo ang sasakyan sa gitna ng ulan, patungo sa presinto ng pulisya. At doon, ang kwento ni Liana ay magiging isang bagay na mas malaki pa kaysa sa simpleng paglaban sa 3 tiwaling pulis. Dahil sa gabing iyon, hindi niya namamalayan, kagugulo lang niya sa isang pugad ng mga pukyutan, at ang mga pukyutang iyon ay naghahanda ng sumalakay pabalik. Malamig ang ihip ng hangin nang pumasok ang patrol car sa bakuran ng himpilan ng pulisya ng lungsod ng Mandala. Ang matitingkad na puting ilaw ay nagbibigay liwanag sa paradahan, ginagawang parang mga bubog na kumikinang ang mga patak ng ulan mula sa bubong ng sasakyan. Tahimik na nakaupo si Liana sa loob, nakaposas pa rin. Ang 2 pulis sa tabi niya ay nakatingin na para bang siya ay isang mapanganib na pugante. Ngunit ang mas nagpapabigat sa tensyon ay ang titig ni Teniente Reyes na kanina pa hindi inaalis sa salamin. Huminto ang sasakyan. Marahas na hinila ng 2 pulis si Liana pababa. Bilis, lakad. Hindi siya lumaban. Nanatiling matatag ang kanyang mga hakbang kahit nanginginig na siya sa lamig. Ilang pulis ang nakatingin mula sa malayo, nagbubulungan. Ang ilan ay nagpipigil ng tawa, hindi malaman kung nang-iinsulto o nagtataka. Ito ba yung tumalo sa 3 nating kasama? Magaling daw sa martial arts. Nagmamatapang lang yan, akala mo kung sino. Narinig ni Liana ang lahat ngunit pinili niyang huwag pansinin. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay tila bumababa, resulta ng pisikal at mental na tensyon. Ngunit ang titig niya ay nanatiling tulad ng kanina sa eskinita, kalmado, sanay na sukatin ang sitwasyon. Dinala siya sa isang maliit na kwarto. Madilim ang ilaw, may mahabang mesang kahoy, at mga upuang bakal na kinakalawang na sa ilang bahagi. Walang bintana. Ang tunog ng patak ng ulan sa labas ay tila nagbibilang ng oras. Isang babaeng pulis ang pumasok at tinanggal ang kanyang posas. Umupo ka. Malamig ang tono nito, ngunit sandali siyang tinitigan na may bahid ng awa. Marahil alam niyang may mali, ngunit pinili niyang manahimik. Umupo si Liana. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang pulso dahil sa sobrang higpit ng posas. Muling bumukas ang pinto. Pumasok si Teniente Reyes na may dalang makapal na folder. Umupo siya sa harap ni Liana, tinititigan ang dalaga na parang isang maninila na sinusukat ang kanyang biktima. Sige, sabi niya habang binubuksan ang folder. Inatake mo ang mga alagad ng batas. Nilabanan ang mga opisyal, nagdulot ng pinsala. Pwede itong maproseso agad. Nanahimik si Liana. Dahan-dahang isinara ni Reyes ang folder at inilapit ang kanyang katawan. Umisi siya. Pero kung makikipagtulungan ka, pwedeng mawala ang kasong ito. Tumingala si Liana. Makipagtulungan? Paano po? Simple lang. Sabihin mo lang na ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang naunang umatake. Sabihin mong nagpanik ka, natakot na mahuli. Humingi ka ng tawad. Kumunot ang noo ni Liana. Pero hindi po iyon totoo. Ang katotohanan, Ineng, sabi ni Reyes, ay nakadepende sa kung sino ang nagsusulat nito. At ako ang nagsusulat ng report. Sandaling katahimikan. Huminga ng malalim si Liana. Pasensya na po, sir.
Hindi ko po kayang aminin ang isang bagay na hindi ko ginawa. Malakas na pinalo ni Reyes ang mesa. Blam! Matigas talaga ang ulo mo, no? 3 kasamahan ko ang nasaktan dahil sa'yo. Akala mo ba exempted ka sa batas? Yumuko ng bahagya si Liana, sinusubukang manatiling magalang. Pinagtanggol ko lang po ang sarili ko. Inagaw nila ang bag ko, sinaktan nila ako. May mga saksi pong residente. Humagalpak ng tawa si Reyes, isang tawang kayang wasakin ang loob ng sinumang ordinaryong tao. Saksi. Mga residente. Akala mo ba magsasalita sila? Takot ang mga yon. Isang sigaw ko lang, tatahimik silang lahat. Kinagat ni Liana ang kanyang labi. Tama siya. Tiyak na matatakot ang mga tao. Nagbago ang ekspresyon ni Reyes, naging mas malamig. Ganito na lang, Ineng. Gusto mo bang lumabas dito ng buhay o gusto mong manatili dito hanggang sa mabangkarote ang pamilya mo sa pagbabayad ng abogado? Napakalinaw ng kanyang banta. Tinitigan ni Liana ng diretso ang mga mata ni Reyes. Kung sigurado po kayong ako ang may kasalanan, bakit po kayo takot na hayaan akong magsalita sa korte? Sandaling natigilan si Reyes. Hindi niya inaasahan ang ganitong sagot. Anong ibig mong sabihin? Itinaas ni Liana ang kanyang mukha. Takot po kayo dahil alam ninyong kaya kong patunayan na wala akong kasalanan. Uminit ang tensyon. Biglang tumayo si Reyes at inihagis ang folder sa sahig. Nagkalat ang mga papel. Lumapit siya kay Liana at yumuko. Akala mo matalino ka, no? Estudyanteng may alam sa martial arts. Pero tandaan mo, nasa teritoryo kita. Hindi ito ang campus mo. Pinigil ni Liana ang kanyang hininga. Lalo itong lumalala. Lumingon si Reyes sa 2 pulis na nagbabantay sa pinto. Dalhin niyo siya sa likod na kwarto. Tignan natin kung gaano siya katibay. Nagbago ang mukha ng 2 pulis. Ang ilikod na kwarto ay hindi opisyal na lugar. Alam ng lahat ng pulis ang kahulugan yon, pananakot, pisikal na panggigipit, sa pilitang pag-amin. Tumayo si Liana. Nilalabag niyo po ang proseso. Wala pa po akong abogado. Ngumisi si Reyes. Dito, Ineng, walang abogado. Binuksan niya ang pinto. Kami lang ang nandito. Malamig ang pasilyo patungo sa likod. Amoy amag, may tunog ng mga daga at kumikislap na ilaw. Dinala si Liana sa isang bakanting kwarto na may iisang bumbilya sa itaas. Pumasok ang 2 pulis. Isinara ng isa ang pinto at nilock ito. Ineng, sumunod ka na lang. Para hindi ka na mahirapan, sabi ng isa. Huminga si Liana. Ayaw ko po kayong abalahin. Gusto ko lang po ng hustisya. Kung ganon, ibigay mo na ang gusto ng hepe namin, sabi ng isa pa. Aminin mo na. Tapos ang usapan. Umiling si Liana. Hindi ko po kaya. Para ko na ring tinakpan ang katotohanan. Napakamot sa mukha ang isang pulis. Bakit mo pa kasi kailangang labanan ang pulis? Masisira ang buhay mo. Dahil sila po ang nauna, mahinang sagot ni Liana. Ilang segundong katahimikan. Ngunit ang pulis na may mas matigas na anyo ay pinalo ang mesa gamit ang batuta. Tapos na ang oras. Akmang hahawakan niya ang kwelyo ni Liana, ngunit napahinto siya nang may kumalabog sa pinto. Chie! 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 Lahat ay napalingon. Buksan niyo ang pinto, bilis. Boses iyon ng isang taong napakapamilyar kay Liana. Binuksan ang pinto. Isang lalaki ang pumasok na humihingal, basang-basa ng ulan. Si Marco. Nanlaki ang mga mata ni Liana. Kuya! Sumigaw ang isang pulis, hoy, anong ginagawa mo rito? Ngunit hindi pinansin ni Marco. Agad siyang pumunta sa harap ni Liana, pinoprotektahan ito ng kanyang katawan. Walang gagalaw sa kanya, sigaw niya. Lumabas ka. Hindi ako lalabas, sagot ni Marco. Akala niyo ba takot ako? Nirecord ko lahat mula sa labas. Subukan niyong saktan siya. Nanigas ang mga pulis. Ni-record mo. Itinaas ni Marco ang kanyang cellphone na nakabukas nga.
Subukan niyong saktan siya, bukas ng umaga, buong syudad malalaman to. Nagkatinginan ang dalawang pulis. Hindi sila handang sumuong sa ganoong kalaking gulo nang walang utos mula sa itaas. Ngunit biglang lumitaw si Teniente Reyes sa likod ng pinto, madilim ang mukha na parang may bagyo. Aba, gusto mo ring makisali ha, malamig niyang sabi. Tinitigan siya ni Marco ng matalas. Kukunin ko lang si Liana. Wala kayong karapatang saktan ang isang taong hindi pa napatutunayang nagkasala. Tumawa si Reyes. Ako ang may karapatan dito. Kinuha niya ang batuta mula sa isa sa kanyang mga tauhan. Akala mo mapoprotektahan mo siya? Isa ka lang hamak na sekyu. Inihanda ni Marco ang sarili. Baka sekyu lang ako, sir. Pero tao pa rin ako at hindi ako papayag na manood lang habang sinasaktan ang isang inosente. Sumugod si Reyes na may dalang batuta. Kung ganon, ikaw ang unang babagsak. Nagpanik si Liana. Kuya, wag. Hayaan mo na ako, Liana, sabi ni Marco nang hindi lumilingon. Hindi ko hahayaang saktan kanila ulit. Tinitigan ni Liana si Marco at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, kinabahan ang kanyang puso para sa iba. Itinaas ni Reyes ang batuta, handa nang paluin si Marco. Ngunit bago pa ito bumagsak. Blag! Ang malaking pinto ng himpilan ay biglang bumukas ng malakas. Narinig ang mabilis na mga yabag. Tigil! Isang malalim at makapangyarihang boses ang umalingaw-ngaw. Lahat ay napalingon. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng mataas na opisyal, may ranggong major, ang pumasok na may galit sa mukha. Si Major David Santos, ang hepe ng istasyon. Anong nangyayari dito? Sigaw niya. Lahat ng pulis ay nanigas. Muntik nang mabitawan ni Reyes ang kanyang batuta. Tinitigan ni Major Santos ang bawat pulis sa kwarto, matalim, malamig, nagbabanta. Sino ang nagdala sa estudyanteng ito sa likod na kwarto? Walang nangahas magsalita. Lalo pang nagalit si Major Santos. Tatanungin ko ulit. Sino ang responsable dito? Lahat ay napatingin kay Reyes. Nilapitan siya ni Major Santos. Ikaw, nawawala ka na ba sa sarili mo? Akala mo ba anong taon na ngayon? Gumagamit pa rin kayo ng mga maruruming paraan. Sinubukang ipagtanggol ni Reyes ang sarili. Sir, matigas po ang ulo ng babaeng to, tinuro ni Major Santos ang dibdib ni Reyes. Kapag nasaktan ang babaeng yan kahit kaunti, tapos ang karera mo ngayong gabi rin. Natakot at namutla si Reyes. Lumingon si Major Santos kina Liana at Marco. Sumunod kayo sa akin, labas, mariin niyang sabi. Nagkatinginan sina Liana at Marco, naguguluhan ngunit nakahinga ng maluwag. Malakas na nagsalita si Major Santos sa kanyang mga tauhan, at ayokong may hahawak pa sa kanila. Kahit isa. Maliwanag. Opo, sir, sabay-sabay na sagot ng mga pulis. Hinawakan ni Liana ang kanyang braso. Tinitigan siya ni Marco na may pag-aalala habang naglalakad sila palabas. Isang bagay lang ang malinaw, sa gabing iyon, nagbago ang sitwasyon. Mula sa pagiging biktima, si Liana ngayon ang sentro ng atensyon at isang malaking problema para sa mga tiwaling opisyal. At sa labas ng gusali, patuloy pa rin ang ulan, isang palatandaan na ang bagyo ay nagsisimula pa lamang. Isang linggo matapos ang insidente, naging maigting ang suasana sa loob ng bulwagan ng himpilan ng pulisya. Isang pagdinig pandisiplina ang isinagawa. Ang mga hanay ng upuang metal ay puno ng mga pulis na obligadong manood. Sa harap, nakaupo ang tatlong orihinal na pulis at si Teniente Reyes. Tinanggal na ang kanilang mga ranggo at parangal sa uniforme. Ang mga mukha na dating puno ng kayabangan ay ngayoy pagod at takot. Sa kabilang panig, naroon si Liana, si Marco, si Mang Boyet na may-ari ng vulcanizing shop, at ilang residente bilang mga saksi. Hindi sila tumitingin ng may galit, kundi may pag-asang gagana ang hustisya. Binuksan ng hepe ng pulisya, si Major Santos, ang pagdinig sa isang matatag na boses. Ang institusyong ito ay hindi kailanman papayag sa arogansya, karahasan, at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang nangyari kay Binibining Liana ay isang sampal sa ating lahat. Bawat salita ay tila humihiwa sa kahihiyan ng mga akusado.
Tahimik na nakaupo si Liana, tuwid ang katawan. Isang aura ng tiwala sa sarili ang nagniningning mula sa kanya, hindi kayabangan, kundi dahil sa wakas ay nasa isang lugar siya kung saan hindi na maitatago ang katotohanan. Binigyan ng pagkakataon ang 4 na opisyal na magsalita. Ang unang pulis na nabalian ng kamay ay nagsalita ng paos, "Nagkamali po ako. Pagsisisihan ko po habang buhay. Dala lang po ng emosyon. Hindi ko po dapat sinaktan ang isang babaeng wala namang kasalanan." Pumikit sandali si Liana. Alam niyang lumabas lang ang mga salitang iyon dahil napilitan sila, ngunit itinuring pa rin niya itong unang hakbang. Nang si Liana na ang magsasalita, dahan-dahan siyang tumayo. "Hindi ko po kayo kinamumuhian," mahina ngunit malinaw niyang sinabi. "Pero kinamumuhian ko po ang ginawa ninyo. Hindi ang uniforme ninyo ang kinatatakutan ko, kundi ang paraan ng pag-abuso ninyo sa kapangyarihan. Sana maging aral ito hindi lang sa akin, kundi sa marami pang iba." Natahimik ang buong bulwagan. Sa huli, ibinaba ang desisyon. Ang 4 na opisyal ay binigyan ng mahabang suspensyon at sa pilitang pagsasanay sa etika. 3 sa kanila ay inilipat sa ibang unit na hindi nahaharap sa publiko, at ang sarhento na pangunahing salarin ay binabaan ng ranggo. Walang sigawan, walang palakpakan, ngunit ang hangin ay tila gumaan. Pagkatapos ng pagdinig, nagbago ang takbo ng buhay sa kanilang maliit na lungsod. Ang mga mamamayan ay naging mas matapang na mag-ulat ng mga pang-aabuso. Ang mga pulis naman ay naging mas magalang at maingat. Sa istasyon kung saan dating nagtatrabaho ang mga tiwaling pulis, may nakasabit ng malaking poster, "Ang pulis ay tagapagtanggol, hindi tagapanakot." Napapangiti si Liana sa tuwing nakikita niya ito. Nagkaroon pa ng bagong programa, isang bukas na forum kung saan maaaring magpahayag ng saloobin ang mga residente ng walang takot. Isang hapon, habang papalubog ang araw, magkasamang nakaupo sina Liana at Marco sa isang lugawan malapit sa plaza. "Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na naging ganoon kakatatag," mahinang sabi ni Marco. Tumawa ng bahagya si Liana. "Ang totoo, natakot din ako, kuya. Pero kung nanahimik lang ako, walang magbabago." "Proud ako sa'yo, Liana," sabi ni Marco. Simple lang ang mga salitang iyon, pero nagbigay ito ng init sa puso ni Liana. Hindi pa nila nililinaw ang kanilang relasyon, ngunit mula nang mangyari ang insidente, lalong tumibay ang kanilang samahan. Ang ina ni Liana ay labis na natrauma nang malaman ang nangyari. Sinisi niya ang kanyang sarili, iniisip na nabigo siyang protektahan ang kanyang anak. Ngunit nang makita niya itong matapang na nagsalita sa pagdinig, umiyak siya, hindi sa lungkot, kundi sa pagmamalaki. "Anak, isa ka ng matapang na babae. Proud si mama sa'yo." Niyakap ni Liana ang kanyang ina. "Lahat po to dahil sa dasal ninyo, Mati." Ang kanyang ama, nakaraniwang tahimik, ay tinapik lang ang kanyang balikat habang nakangiti. 3 buwan matapos ang suspensyon, nakita ang sarhento sa isang training camp. Pinaulit-ulit sa kanya ng instruktor ang mga alituntunin ng etika hanggang sa makabisado niya ito. Habang nagpapahinga, tumingala siya sa langit at bumulong, "Kung naging pasensyoso lang sana ako noon." Alam niyang nagbago na ang buhay niya, ngunit alam din niyang kung hindi siya magbabago ngayon, tuluyan itong masisira. Nangako siya sa sarili, "Kapag nakabalik ako sa serbisyo, magiging bago na akong pulis." Dahil sa dami ng humihingi ng payo sa kanya, nagpasya si Liana na magsimula ng isang maliit na klase sa kanilang barangay hall. Tinuruan niya ang mga residente ng kanilang mga pangunahing karapatan, paano humarap sa checkpoint, ano ang gagawin kapag hinihinga ng at paano magdokumento ng mga insidente nang hindi lumalabag sa batas. Ang mga dating takot na nanay ay natuto. Ang mga kabataan ay nalaman ang kanilang mga karapatan. Hindi niya inaasahan na gagawin niya ito, ngunit mula sa kanyang sugat ay sumibol ang katapangan. Isang araw, papalabas si Liana mula sa barangay hall nang may tumawag sa kanya. "Ma'am." "Liana." Lumingon siya. Nakatayo roon ang sarhento, hindi nakasuot ng uniforme, kundi simpleng t-shirt at pantalon lamang. Payat at pagod ang kanyang anyo, ngunit tapat ang kanyang mga mata. "Ano po yon?" maingat na tanong ni Liana. Huminga ng malalim ang lalaki. "Gusto ko lang magpasalamat.
Kung hindi mo kami inireport noon, baka hindi namin kailanman nalaman kung gaano na kami kalayo sa tama. Natigilan si Liana. Ginawa ko lang po kung ano ang tama. Yumuko muli ang lalaki. At humihingi ako ng tawad mula sa puso. Naging malamig ang hangin. Sa huli, tumango si Liana. Napatawad ko na po kayo. Pero hindi para sa inyo, sabi niya. Para sa sarili ko. Tila nagpipigil ng emosyon ang lalaki. Salamat. Talaga. Sana maging masaya ka, Liana. Umalis siya nang hindi na lumingon. Matagal na nakatayo si Liana, nararamdaman na ang huling bigat sa kanyang dibdib ay sa wakas ay nawala na. Isang umaga, ang kanilang maliit na lungsod ay nagdaos ng isang malawakang clean-up drive na nilahukan ng mga residente, negosyante at pulis. Sa unang pagkakataon, naging tunay na mapayapa ang samahan. Dumating si Liana kasama si Marco at ang kanyang ina. At nang makita nila ang mga pulis na nakikipagtulungan sa mga mamamayan ng walang pananakot, naramdaman ni Liana na posible pala ang pagbabago. Minsan, nagsisimula ito sa isang maliit na katapangan, sa isang boses na tumangging manahimik. Hindi niya kailanman ninais maging bayani. Gusto lang niyang mamuhay ng tahimik. Ngunit dahil sa kanyang tapang, ang buong komunidad ay nagbago. Ang kwento ni Liana ay nagtapos hindi sa paghihiganti, kundi sa hustisya, pagbabago at pagpapatawad. Naglakad siya pa uwi, hawak ang kamay ng kanyang ina, habang si Marco ay nasa kanilang tabi na may maliit na ngiti. Ang lungsod ay pareho pa rin, ngunit ang pakiramdam ng kaligtasan sa loob nito ay iba na. At lahat